Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin is yung mga strategy ko, personal strategy ko, and my tips kung paano ba ako nakapasa sa NCLEX exam. Okay, so first is um, believe in yourself. Kaya mo yan. Actually, ako, batch 2010 ako. So, isipin mo yun, ang tagal ko nang nag-graduate sa nursing, and ever since, hindi na talaga ako nakapag-review, nakapagbasa ng book. So, medyo, kinalawang na talaga yung brain cells ko. So, alam mo yun, kinaya ko, how much more kayo, how much more ikaw, mas magaling ka pa sa akin. Ako, average person lang ako. Average person. Yung totoo talaga is, hindi ako matalino. Okay? Pero, masipag akong mag-aral. And, dinaan ko sa sipag yung pagre-review ko. Since, hindi nga ako matalino, mabilis akong makalimot kasi nga, sumusyanda na tayo. So, mabilis ako makalimot sa mga bagay-bagay. Kaya, ang ginawa ko, dinaan ko na lang sa sipag at sa tiyaga. Masipag ako mag-review. Every day ako magre-review. Since wala naman akong work, nasa bahay lang ako. So, ang ginawa ko is every day talaga ako nagre-review from 8 a.m. to 8 p.m. or to 9 p.m. with breaks with breaks in between. I'm sorry. With breaks in between. So, may lunch break ako, ganun. Basta, focus ka lang talaga sa pag-review mo. Focus ka lang talaga. And, ayun nga, dapat may goals ka. 'Di ba? And, second is, believe in yourself na kaya mo. Dapat, ikaw mismo sa sarili mo, maniwala ka mismo sa sarili mo na kaya mo talaga ito. Okay? And dapat mag-set ka ng goals. Like, bakit ba gusto ko talagang pumasa sa NCLEX? Bakit ba? Ano ba yung intentions ko or goals ko? Bakit ba gusto kong pumasa sa NCLEX? Okay, so dapat visualize mo na ito yung gusto mo, 5 years from now, US citizen na ako, nagtatrabaho ako sa ganitong hospital, o diba, dapat visualize mo na yan. And dapat maniwala ka sa sarili mo na yun talaga ang mangyayari, yun talaga ang future mo, magiging USRN ka, mag-work ka sa US, magiging US citizen ka. So, ayun. 'Di ba? Yun ang gusto nating lahat, 'di ba? Yun ang isipin mo. Believe in yourself and set your goals. Okay, next. Dapat healthy mind and healthy body. Okay? Dapat fit ka. Like, ako, ang ginagawa ko is, I make sure na meron talaga akong sapat na oras sa pagtulog, like pero alam ko naman na hindi natin talaga ito magagawa, pero ako, ang ginagawa ko talaga is dapat nakapag-relax ako, like before 12 midnight dapat tulog na ako kasi maaga akong nagigising, like 6 a.m. nagigising ako ng 6 a.m. ganun. So, dapat meron kang routine for your sleep. Okay, meron kang sleep pattern, and then kumain ka ng mga foods na nutritious, yung sa'yo, yung mga foods na rich in B1, B12, or yung mga healthy na foods na nakakatulong sa brains natin. Like, ako, kumain ako meron talaga akong mga pagkain na binili talaga for intended for review. Meron akong almonds, may mga nuts ako. Ayun, may mga nuts ako, and then bumili ako ng multivitamins kasi
gusto ko na, ah, 'di ba mas maganda mag-review pag hindi ka nagkakasakit. Kaya yun, meron akong multivitamins kasi para iwas sakit, kasi habang nagre-review tayo, dapat wala tayong sakit para makapag-focus tayo sa review. And then meron din pala akong mga supplements. Meron din akong supplements na binili. Meron akong mga tinitake na supplements. Ginkgo biloba, lion's mane mushroom, Pacopa maniera, and yung multivitamins ko na Berocca. Okay, so yun ang mga tinitake ko that time para iwas sakit, and at the same time supplement na din para sa ating mga brain cells, para mabuhayan yung brain cells natin, para ma-absorb natin yung mga binabasa natin. Okay? Okay, next, dapat meron tayong study pattern or meron tayong study plan for, like, gumawa ko ng study plan for 1 month, and dapat i-follow mo talaga yung study plan mo. Ako, ang ginawa ko, meron akong study plan for 1 month, and then sinusulat ko din everyday kung ano ba yung topic na dapat kong i-review for today. Like for example, for today is i-review ko yung endocrine. Okay, so for this day lang, i-review ko yung endocrine. And then after ko ma-review yung endocrine, mag-a-answer ako ng mga 50 questions after. So, ganun ang ginagawa ko. Meron akong study plan, and study plan for 1 month, and then study guide for today. So ayun ang ginagawa ko, kasi ang gusto ko is lahat ng topic is ma-review ko talaga lahat ng topics, and para wala akong makalimutan, dapat organize yung study planner natin. Organize para hindi kalat-kalat, kasi 'di ba mas nakakapag-focus tayong mag-review pag organize yung mga bagay-bagay na kung ano ba yung dapat natin i-review for today. So mas nakakaganang mag-review pag organize yung natin. Meron akong mga ganon na ginagawa, study planner for 1 month, ayun. So ganon din ang gawin nyo. Ganon. Okay, so ganon din ang gawin nyo, di ba? Okay, next, study materials. Okay, so dito sa study materials is iba-iba kasi tayo, di ba, ng preference. May mga resources na nagwo-work sa akin, and then sa inyo hindi nag-work. So, ganun. Kung ano yung preferred na materials na gusto nyo, pumili kayo kung ano talaga yung hiyang sa inyo. Like, gusto nyo ba ng, okay ba sa inyo yung videos? Okay ba sa inyo yung books? Or okay ba sa inyo yung soft copies? Kayo, kung anong prefer nyo. So, yun ang yun ang gagawin nyo. In my case, kasi ako medyo old school ako, ang ginamit ko is books, ang ginamit ko. And okay, so next video ko i-share ko sa inyo yung mga materials na ginamit ko, ha. Kasi medyo mahaba na rin pag dito ko i-share sa inyo. Pero yung mga ginamit ko may yung mga ginamit ko na mga Q-banks, yung mga common na Q-banks lang, like for example, UWorld, Archer, ayun. Yun ang mga ginamit ko na mga Q-banks. Okay? So, next is, kasi may copy ako dito eh. Okay, so ang ginagawa ko is, magre-review ako ng concept. Okay? And then, after ng concept is, mag-a-answer ako ng mga 50 items na question. So, ganun ang ginagawa ko everyday, ganun ang ginagawa ko. And then, last is, wag natin kalimutan yung prayer. So, kasi wala tayong
wala tayong ibang maaasahan sa exam day natin kundi yung sarili natin at si God. Lahat ng mga excuse me lahat ng mga natutunan natin galing sa Kanya, yung wisdom galing sa Kanya. So ako, I'm very much thankful kasi nung time na nag-exam ako grabe yung kaba ko. Nanginig talaga ako. Nanginig talaga ako that time. Pero nag-pray lang talaga ako na hindi ko makalimutan lahat ng pinag-aralan ko. Hindi ko makalimutan. And nung number, ano na ako. Kasi ako, 85 items. 85 items yung ano ko, exam ko. And 80 to 85 items yung questions ko is prio questions. Kung alam niyo yung priority questions, ganun yung questions ko. From 80 to 85, medyo mahirap siya. Medyo mahirap siya for me kasi kailangan mo i-analyze yung mga questions. And tinadtad ako ng prio 80 to 85 questions. Ang sabi nila, pag malapit na daw mag-stop yung computer mo is bibigyan ka ng mga mahihirap na questions. Kaya ganun siguro yung nangyari sa akin kasi from 80 to 85 parang napapaiyak na ako kasi lahat prio questions. Hindi ako sure kung tama or mali. Pero lahat ng pero 80 to 85 questions dinasalan ko talaga. Nag-pray talaga ako. 80 to 85 questions, nag-pray talaga ako. And nung nag-stop yung computer ko ng 85, medyo na-shock ako. Medyo na-shock. Hindi medyo. Na-shock talaga ako. Na-shock ako and hindi ko alam kung anong na-feel ko. Hindi ko ma-explain anong na-feel ko kasi grabe yung kaba ko. Promise, nanginginig talaga yung tuhod ko at saka yung kamay ko. Nanginginig talaga. Para kung giniginaw. Para kung nagsisisure sa kaba. Basta sobrang kaba ko. And ayun, super happy kasi sinagot ni God yung mga prayers ko na pumasa talaga ako. Okay? So, I know kayo din, kayang-kaya nyo yung NCLEX, kayo pa. Nako, kaya nyo yan. Ako nga, kinaya ko nga diba, 2010 pa ako nag-graduate and hindi ako matalino, dinaan ko lang sa sipag at tiyaga yung pag-review. Focus lang kayo sa review. And another thing, advice ko sa inyo, umiwas muna kayo sa mga social media like Facebook. Ano ba yung ginagamit nyo? TikTok, Facebook. Ako kasi Facebook lang meron ako. So, ang ginawa ko is nag-uninstall ako sa Facebook kasi nadi-distract talaga ako sa social media. Ang iniwan ko lang yung Messenger lang yung iniwan ko. And yung cellphone ko is nilalagay ko siya sa isang place na malayo sa akin. Like, nilalagay ko siya minsan doon sa bahay namin, sa kabilang bahay namin, doon ko iniiwan yung cellphone ko. Basta iniiwan ko yung cellphone ko doon sa medyo malayo malayo sa study room. Kasi pag yung cellphone mo, andyan lang katabi mo yung cellphone mo, nako, alam ko, baka every 30 minutes tingin ka sa Facebook. Every 30 minutes tingin ka sa Facebook. Wag ganon. Dapat, kung kayo nyo mag-deactivate sa social media nyo, mag-deactivate muna kayo. Isipin nyo, para ito sa future nyo, para sa future ng family nyo, para sa future mo. Kaya, dapat, sacrifice talaga, kahit gustong mo na talagang mag social media. Sacrifice lang. Ako, ang ginawa ko, ayun nga, nag-uninstall ako sa Facebook. Gumagamit din naman ako ng phone, pero ginagamit ko yung phone ko pagtapos na ako mag-review, like kunyari sa gabi na, yung tapos na ako mag-review talaga, yung patulog na ako, doon ko lang ginagamit yung phone ko, nag-check lang ako ng mga email or mga messages. Pero Facebook, nag-uninstall na, hindi ako nag-Facebook that time. Okay? So, ganun din ang gawin nyo, okay?
Okay, so if you want review materials, like I can share it to you, my review materials na meron ako na available sa akin. So like and subscribe kayo sa channel ko, and then comment nyo yung reason bakit gusto nyong bumasa. Okay? And i-comment nyo din yung email address nyo kasi isasend ko sa inyo directly yung review materials. I-comment nyo na you want me to send the review materials. Okay, comment nyo na gusto nyo yung review materials, and i-comment nyo din yung email address nyo kasi isasend ko sa inyo directly yung mga review materials na available sa akin. Kasi hindi ako mahilig sa mga soft copies or mga PDF files. Pero nagko-collect ako that time nung nag-review ako. Pero ang ginamit ko talaga is yung mga books kasi nga medyo old school ako. Pero may mga pa naman din ako, may mga review materials ako ng mga soft copies. I can share it to you. Okay, so ayun lang, don't forget to like, subscribe, and then comment down your email address para masend ko sa inyo yung review materials. Okay, so yun lang. Bye bye, God bless.